Paano dinefine sa Bible ang buhay natin dito sa mundo? Na sinasabi po sa Santiago 4:14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. So malinaw po ang sabi ng Bible na ang buhay natin sa mundo ay parang usok lamang. Ganun po dinefine ng Bible ang buhay natin dito sa mundo. Now, ang usok po mga kapatid, biglang tingin makapal. Iba-iba ang nagagawang forma. Pero maya-maya iba na naman at wala na. Ganito ang tao. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan lumuluha, minsan tumatawa, minsan nagtatagumpay, umaangat, minsan naman bumabagsak. Minsan magkakasama kayong pamilya, minsan nag-iisa ka na lang. Minsan nakakapag-ipon, minsan naman nauubusan. Minsan may trabaho, minsan naman wala. Minsan malusog, pero minsan may sakit. Maganda man ang katayuan, sumisikat, subalit mawawala lang din na parang usok. Ganon po dinefine ang ating buhay dito sa mundo. Parang usok lamang. Dito rin mga kapatid sa awit 103, 14 hanggang 16, basahin din po natin ang nakasulat. Alam niya na alabok itong pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Kita nyo, ang sabi diyan na sa alabok din ang ating kahahantungan. Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Nawawala't nalalagas kapag ito'y nahanginan. Nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. So dito naman sa talatang ito mga kapatid ay dinefine ng Bible na ang buhay natin ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Pero nawawala, nalalagas kapag ito'y nahahanginan. Kaya, ang mga halaman mga kapatid or mga damong namumulaklak ay nagpapaganda po yan mga kapatid sa paligid. Gumaganda yung nature natin, yung mga landscaping. Pero nalalagas at nalalanta lang din ang mga bulaklak. Ganito ang buhay natin. Maaring naghahari ka ngayon, sikat ka ngayon, kinatatakutan ka ngayon, maganda ka ngayon, guwapo ka ngayon, matalino, maraming achievement, maganda ang buhay tulad ng bulaklak. Subalit, malalagas lang din. Kaya, anong sinabi ng Bible tungkol sa ating bukas? Sinasabi naman sa Kawikaan 27:1, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Kaya mga kapatid, habang may buhay pa, habang humihinga pa, habang may panahon pang maglingkod, gawin mo na. Ibigay mo na ang iyong buhay kay Lord. Maglingkod ka na sa Kanya ng tapat. Dahil ang tunay na meaningful na buhay ay hindi po pera, hindi po trabaho, hindi ang pagiging sikat, kundi ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Sa harap ng Diyos, hindi po maghahanap ang Diyos kung gaano karami ang yaman mo o pera mo. Interesado ang Diyos sa buhay mo at ang tinitingnan niya sa iyo yung tunay mong relasyon sa Kanya. Kaya maglingkod ka na kapatid. Maaring marami kang pangarap o plano sa iyong buhay para magsaya. Pero anong magagawa mo kung may iba ring plano si Lord sa buhay mo mamayang gabi? Tulad ng ating babasahin. Dito po sa Lucas 12:17, patuloy. Ang sabi dito, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. So, ang daming ani, daming pagkain. And verse 18, alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. So, mayroon siyang naisip. And verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. So mayroon siyang plano, mayroon siyang mga pangarap, mayroon siyang mga nais mangyari sa kanyang buhay. Ang sabi niya, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Yan po ang sinabi niya sa kanyang sarili. Yan po ang kanyang plano. Pero ano kaya ang plano ng Diyos sa kanya? And verse 20, sinabi po dito, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta
ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. So wala na. Sabi sa verse 21, ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha, take note, dukha naman sa paningin ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahirap kung dukha tayo sa paningin ng Diyos. Hindi masama ang mag-ipon sa sarili. Basta ang priority ay ang mag-ipon ng kayamanan sa langit. Paano? Ito po ay ang pagiging tapat sa paglilingkod mo sa Kanya. Kaya kapatid at mga kaibigan, nais ng Diyos na maglingkod ka na sa Kanya. Kaya huwag ka nang mag-aksaya pa ng panahon dahil hindi natin alam ang ating bukas. God bless everyone!